Maraming salamat po sa ating Panginoon dahil binigyan niya muli tayo ng pagkataon na mapag-aralan yung kanyang salita. At pag-aralan po natin ngayong umaga ang Kingdom of Heaven at Kingdom of God. Yun po ay mababasa sa Matthew chapter 11 verse 12 ang Kingdom of Heaven. At ang Kingdom of God naman po ay mababasa sa Romans chapter 14 verse 17. Pero bago yan ay gusto ko lang po munang explain yung Bible timeline natin para madali po natin maunawaan ang ating mapag-aralan. Ang timeline po natin from Adam to Jesus Christ ay 4,000 years na po yung nakakaraan. At from Jesus Christ naman po hanggang sa panahon natin ngayon ay 2,000 years na rin po may gitang nakakaraan. At ang sunod na timeline na hinihintay po natin sa Bible na mangyari ay yung pre-tribulation rapture para sa mga mananampalataya ni Kristo. At pagkatapos nun ay ang sunod na timeline ay 7 years Great Tribulation. At pagkatapos naman ng 7 years Great Tribulation, ito na yung millennial reign or 1,000 years reign of Jesus Christ dito sa lupa po ito. Kaya tinawag po itong Kingdom of Heaven. So mababasa po natin ang Kingdom of Heaven sa Matthew chapter 11 verse 12. Ang sabi dito sa Matthew chapter 11 verse 12, and from the days of John the Baptist until now, so John the Baptist until now, hanggang ngayon sa panahon po ni John the Baptist until now, sabi ni Matthew ay ang Kingdom of Heaven suffered violence and the violent take it by force. So nagsasuffer po talaga ng violence yung Kingdom of Heaven. Kaya ito po ang physical kingdom na pinangako ng Panginoon sa mga Hudyo, para po sa mga Hudyo itong Kingdom of Heaven. At ito po ay nangyari nung dito pa po ang unang kingdom na itinayo ni King Solomon at ni King David, at sinira naman po ito ng Babylonian Empire after 400 years. So after na inayos naman po ito ng mga propeta, ay sinira naman po ito ng mga Roman Empire noong 70 AD pagkatapos po ng kapanganakan ng Panginoong Hesus. Kaya ang gusto gawin ng mga Hudyo ay i-restore itong muli sa pangatlong beses sa third temple. Ito naman po ngayon yung isa sa mga signs bago mangyari ang pre-tribulation rapture, ang pagtayo ng third temple. At pag natayo na po yung third temple, mangyayari na po yung Great Tribulation. At pagkatapos po ng Great Tribulation ay bababa po ang ating Panginoon para i-judge po ang mga Antichrist, yung mga nation na kumukontra sa ating Panginoong Hesus, at yung mga false prophet at yung mga worshippers po ng Antichrist. Yun po ang gagawin ng Panginoon sa kanyang second coming, ang pag-judge ng mga kumakalaban sa kanya, at paalisin niya po yung nagro-rule na Antichrist dito sa Great Tribulation. Ay judge na po ito, itatapon po ito sa lake of fire ng buhay. Yun po ay nakalagay sa Matthew chapter 19 verse 11 to 21. At pagkatapos noon, siya po ang uupong hari dito sa Jerusalem sa Mount Olives. Yan po ang Kingdom of Heaven. Kung mababasa po natin sa Revelation chapter 11 verse 15, the kingdom of this world are not the kingdom of my Lord. So ang kingdom po daw ng mga Antichrist ay now the kingdom of my Lord, sa Revelation chapter 11 verse 15. At pagkatapos po nito 1,000 years ay dadali na po ng Panginoong Hesus lahat ng mga naligtas doon sa Kingdom of God sa eternity. Yun naman po ang Kingdom of
God na nakasulat sa Romans chapter 14 verse 17 na ang kingdom of God ay righteousness, peace, joy with the Holy Ghost. Kung babasahin po naman natin yung Revelation chapter 21 verse 1 to 4, doon po ang kingdom of God, ang new heaven and new earth. So ang physical, ang kingdom of God ay spiritual, ang kingdom of heaven ay physical para sa mga Jew. So sana po nakatulong ang ating pinag-aralan ngayon sa mga baguhan po natin ng mga mananampalataya.